Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa karaniwang tanong kung sino sa pagitan ng matagal ng hiwalay na legal na asawa at ng kasunod na asawa ng isang bigamas na kasal ang maaaring mag-claim ng mga karapatan sa kabayaran at mga benepisyo para sa pagkamatay ng isang marino o seafarer. Sa kaso ni Macalinaw vs. Macalinaw, GR. Number 250613, April 3, 2024, ang Korte Suprema ay nagpasya na ang mga benepisyong magmumula sa pagkamatay ng isang marino sa ilalim ng kontrata ng Philippine Overseas Employment Administration, POEA, ay dapat na igawad lamang sa nabubuhay na lehitimong asawa, sa kabila ng matagal ng hiwalay sa seafarer, kasama ang mga lehitimong anak ng seafarer. Sa desisyon ng Korte, idineklara ng Korte Suprema na ang mga benepisyo ng namatay na seafarer ay matatanggap lamang ng kanyang lehitimong asawa at mga anak kasama na ang mga illegitimate. Naharap sa hindi karaniwang tanong kung sino sa pagitan ng matagal ng hiwalay na legal na asawa at ng kasunod na asawa ng isang bigamas na kasal ang maaaring mag-claim ng mga karapatan sa kompensasyon at mga benepisyo para sa pagkamatay ng isang marino. Natuklasan ng Korte, alinsunod sa nauugnay na POEA, Philippine Overseas Employment Administration, rules and their cross-reference to the rules on succession, that only the surviving legitimate spouse could receive the proceeds of the death benefits alongside the deceased spouse's children from both marriages, pinasyahan ng Supreme Court 3rd Division na isinulat ni Associate Justice Alfredo Benjamin Queguioa at ipinahayag noong 3 ng Abril taong 2024. Ang kaso ay patungkol sa namatay na seafarer na si Pedrito Macalinaw na namatay noong 2015 sakay ng barko ng Excel Marine Company Limited. Fair Shipping Corporation at nag-iwan ng death benefits na nagkakahalaga ng 4,506,309.52 pesos. Ikinasal si Pedrito kay Serena Negapatan Macalinaw noong 1981 at nagkaroon ng anak na babae na nagngangalang Cindy. Gayunpaman, naghiwalay ang mag-asawa noong 1990 at ikinasal si Pedrito kay Elenita Macalinaw kung saan nagkaroon siya ng 2 anak, sina Kenneth at Cristel. Kalaunan ay ikinasal si Serena noong 1992. Sinabi ng Korte Suprema na, ang mga benepisyo para sa pagkamatay ng isang marino ay hindi maaaring igawad sa isang asawa na kasama niya sa 25 taon ng kanyang buhay, ngunit ang pagsasama ay ilegal sa mata ng batas. At ang nasabing mga benepisyo ay sa halip ay pagmamay-ari ng legal na asawa at ang 3 anak na nakaligtas sa kanya na, anuman ang kalagayan ng pag-aasawa kung saan sila ipinanganak, ay hindi kwalipikadong karapat-dapat sa benepisyong itinatadhana ng batas para sa kanilang hindi matukoy na pagkawala ng isang ama. Dahil dito, binago ng mataas na hukuman ang mga naunang desisyon ng Muntinlupa City Regional Trial Court, RTC, at Court of Appeals, CA, upang igawad mula sa benepisyo ng seafarer ang 1,126,577.39 pesos kay Serena at 2,253,154.76 pesos sa kanilang anak na si Cindy. Sinabi ng Korte Suprema na makakatanggap din sina Kenneth at Cristel ng 563,288.69 pesos bawat isa. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.